Samahan nyo kami mga boards sa aming adventure trip kung saan tinawid namin ang isla ng Masbate papuntang Carles, Iloilo gamit ang maliit na bangka. Inabutan ng malakas na unos sa laot at mapadpad sa isla na wala kaming kakilala. At ito ang mga pangyayaring hindi namin inaasahan sa isla na to. 6:30 na ng gabi at ginabi kami at lumakas yung alon at hangin. Wala kaming dalang pagkain. Creepy ng bangka na to mga boards. Pirates of ganyan ang kalagayan namin. Sagod na pagod boards sa Wasdak mga boards, isang mapagpalang araw na naman para sa ating lahat. Ngayong araw ay malayo-layo ang lalakbayin naming apat. Kakaibang adventure ang gagawin namin ngayon dahil susubukan naming tawirin ang Masbate papuntang Carles, Iloilo gamit itong maliit na bangka. Oras ngayon ay 2:00 na ng hapon at magbabiyahe kami ng aabot ng 5 oras hanggang 6 na oras. At dahil malayo-layo nga ang aming lalakbayin ay magpapahila kami nitong rapala. Magbabaka sakali na baka makahuli tayo ng malalaking isda habang nasa biyahe. At eksaktong mga 2:30 ng hapon ay sinimula na namin ang aming paglalakbay. At ang destinasyon nga pala na pupuntahan namin ngayon ay ang lugar ng isa naming kasama. Sa simula pa lang ng aming pagbabiyahe ay napakakalmado ng hangin at ng mga alon. At dahil nga sa kampante kami ay nagpahila muna kami ng rapala. At dahil mahila-hila kaming rapala ay medyo mabagal na ang takbo ng aming bangka. Habang nasa biyahe kami at nagpapahila ng rapala ay nagkakatuwaan pa kaming magkakasama. Dahil nagkakatuwaan kami ay hindi namin namamalayan ang oras. Unti-unti na palang dumidilim ang paligid hanggang sa inabutan kami ng napakalakas na unos sa gitna ng laot. Update mga boards sa aming biyahe galing Masbate papuntang Carles, Iloilo. 6:30 na ng gabi at ginabi kami at lumakas yung alon at hangin. Andito kami sa baybayin Dahil sa lakas ng unos sa gitna ng laot ay hindi ko na nakuna ng video ang mga pangyayari. Buti na nga lang mga boards at nagawa naming makadaong sa isla na to. At ito din ang kauna-unahang pagkakataon na nakadaong kami sa isla na to. At dahil wala kaming kakilala at di rin kami kilala sa lugar na to ay hinahanap kaagad namin ang barangay o ang barangay captain ng lugar na to para mag-courtesy call. Bilang pagpapakita ng respeto sa mga nakatira dito at para na rin sa aming seguridad. Yun nga lang, ayon sa napagtanungan namin ay napakalayo ng barangay at ang bahay ng barangay captain sa lugar na to. Napakalaki din pala ng isla na to kaya ang sunod namin ginawa ay naghanap kami ng mapagkonekan ng internet connection para makapagbigay update sa aming mga pamilya para maghanap na rin kami ng mapapagbilhan ng mga pagkain. Dahil nga sa pag-aakala namin na makakarating kaagad kami sa aming destinasyon ay hindi kami nakapagdala ng baon. Malayo-layo nga ang nilakad namin mula sa aming pinagdaungan ng bangka hanggang sa makarating kami dito sa Piso Wi-Fi Bendo. Yan mga boards, tapos na kami mag-update boards sa bahay doon sa Masbate. Dito sa Piso Wi-Fi. Yan. At maraming naglalaro. First time namin dito sa isla. Abangan nyo ang susunod na mga kaganapan. Balikan namin yung binili na bigas boards at yung ulam na dilata, sardinas. At alis na kami at shoutout nga pala sa Rosie Classics. Let's go. At shoutout nga pala sa sumama sa atin. Ano kayong ngalan mo, Mike? Ha? Sarse. Yan, sinamahan tayo ni Sarse doon sa binili namin ng bigas para makapaghulog tayo sa wifi. At matapos nga namin makapagbigay ng update sa aming mga pamilya ay bumalik na kaagad kami doon sa aming pinagbilhan ng bigas doon sa bahay nitong bata na sumama sa amin. At para ipaalam na rin sa kanila na dito kami magpapalipas ng gabi doon sa lugar kung saan nakadaong ang aming bangka. At yun mga birds, andito kami sa bahay ni Jojo. Ikaw mo lang boss ko boards. Dodo Ignacio. Yan, dito kami bumili ng bigas at saka ulam na dilata boards. Dahil wala kaming dalang pagkain, wala din kaming dalang lutuan. So manghihiram lang tayo dito sa isla ng Hintutulo. Hindi na lang kamuluto. Yan. Diri na lang. At yan, shoutout nga pala sa taga Hintutulo at sa Family Ignacio, no? Yan, sa Family Ignacio dito sa Hintutulo. Buti na lang mga boards at napakabait din nitong napagbilhan namin ng bigas at ng pang-ulam. At inoferan pa nila kami na dito na lang magluto at matulog sa kanilang bahay. Ganon pa man ay pinili na lang namin na bumalik sa pinagdaungan ng aming bangka at para hindi na rin kami makaabala sa kanila. At medyo malayo-layo din kasi ang kanilang bahay dito sa dinaungan namin ng bangka. Kaya mas pinili na lang namin na bumalik dito sa aming pinagdaungan at para na rin mabantayan namin ang bangka kung sakaling sumama uli ang panahon. At ito nga mga boards ang nabili namin pagkain, dilata at saka bigas. Yan Burso, may pumasok pa na isda sa buhay na buhay pa pumasok sa bangka. Swerte. O yan.
Kanina mga boards ay hindi kami nakapagpatuloy sa pagsubid dahil malakas ang panahon at kailangan naming bilisan ng pagpapatakbo ng bangka. Ayan o, Kinakatsamba pa. pumasok pa yan o, pang ulam. May pangdagdag na ulam pa nga kami mga boards dahil may isda na nakapasok sa aming bangka. At magluluto na sana kami mga boards pero naalala namin na wala pala kaming dalang sariling kaldero. Kaya pumunta kaagad kami dito sa pinakamalapit na bahay para makahiram ng kaldero at nanghiram na rin kami nitong balde na may tubig. Pakapalan ng mukha na lang talaga to mga boards para makasurvive kami ngayong gabi. Kaya tips na rin mga boards kung sakaling mapunta kayo sa ganitong sitwasyon. Huwag unahin ang hiya, kapalan ng mukha, manghiram, magtanong ng mga bagay na pwedeng gamitin para makasurvive sa ganitong sitwasyon. And finally, makakapagsaing na kami. Bilis-bilisan na natin to dahil inabot na kami ng alas 9 ng gabi. Kapag nasa ganitong sitwasyon ka, ay kailangan mo lang talaga ng napakalupit na diskarte. At gumawa lang nga kami dyan mga boards ng DIY na pagsasaingan. At inihaw na rin namin tong napakalaking isda na nahuli namin sa aming sasakyan. Tamang-tama lang yan mga boards dahil apat kami na maghati-hati dyan. Boards, ano masasabi mo sa biyahe natin ngayon? Pagod. Tsaka gutom. Ikaw Boards, ano masabi mo? Excited, Lords. Yan. Ikaw Boards, kumusta ang iyong lagay? Hindi na palagay. Yun o. Nang maluto na nga ang aming sinaing, hindi na namin inantay na lumamig pa. Titirahin na namin yan kahit umuusok pa. At tamang-tama, napakasarap din ng ulam namin, 2 pirasong dilata. At masaya na nga namin pinagsaluhan habang nagkukwentuhan ang aming pinagdaanan na sa pag-aakala namin mga boards ay di na namin malalagpasan. Sa sobrang lakas kasi ng hangin at mga alon kanina ay parang tataob na ang aming bangka na sinasakyan. Dagdagan pa ng napakadilim na kapaligiran. Tapos nasa gitna ka pa ng napakalawak na karagatan. Good night mga board. Good night na nga raw, sabi ng aking mga kasamahan. At dito nga lang kami natulog mga boards sa buhanginan. Pero di kami lahat natulog ng sabay-sabay. Habang natutulog yung aking mga kasama, ako naman ang gising para magbantay. Kapag nasa ganitong sitwasyon kasi mga boards, ay di ako basta-bastang nakakampante. Di naman sa wala tayong tiwala, pero mahirap nang magtiwala dahil dayo lang kami. At dahil napakalamig ng gabi, ay ginawa na ang kumot ng aking mga kasama ang trapal na aming dala. At dahil di pa naman ako pwedeng matulog, ay naisipan kong pasyalan muna itong bangka na napakalaki at napakaluma na. At napaka-creepy nga ng bangka na to, lalo na't hating gabi na. Naalala ko tuloy ang bangka na ginamit sa Pirates of Caribbean. At habang chinecheck ko nga ang lumang bangka na napakalaki, ito ang pangyayaring di ko inaasahan. Abangan.